Marhaba mga kabisdak! Assalamualaikum! So guys, ito na po yung ating part 2 ng ating galaan sa Dubai. So, that time na dumating kami guys sa hotel namin is natulog lang kami ng 1 oras para makapagpahinga. Kasi nga guys, dapat 4 o'clock or 4:30 dapat nakaalis na kami ng hotel. Kasi nga yung call time namin doon sa pupuntahan natin sa Dough Cruise ay 5:30. Nandyan na ang lahat para 6 o'clock ay nakaalis na kami sa mismong lugar. So guys, kahit man mainit, kahit na napaka-humid sa labas, kailangan talagang mangyari ang dapat mangyari guys. Kasi nga ang tagal na namin dito sa Dubai, 6 years, at bihira lang kaming makapaggala sa iisang lugar guys. Kasi nga isang araw ng off namin ay hindi talaga siya kasya kung gagala ka man sa malalayong lugar tulad ng Dubai. Nasa Abu Dhabi kami guys. So, since local leave ko, kaya naman guys ay nag-grab na ako ng opportunity na umalis ng Abu Dhabi at magbakasyon saglit sa Dubai guys. So, ayan guys. Pababa na kami ng hotel niyan guys at magbabiyahe na tayo papuntang Al Jadaf metro station kasi doon kami bababa papunta doon sa may mga yate na kung saan sasakay tayo ng Dough Cruise guys. So, ayan guys, nakababa na kami sa Al Jadaf mula sa Burjuman, mula sa Al Riga papuntang Burjuman ay nag-change line kami which is yung green line para makapunta dito sa Al Jadaf exit 2 metro station. So, ito yung landmark. Makikita niyo yung W Mart na supermarket. Sa likod niyan merong itong 4. Dadaan kayo dito guys hanggat sa makarating kayo doon sa mismong mga barko na sasakyan namin guys. So napakainit guys. Alam mo yung humidity tapos 42 degrees Celsius pa kahit hapon na yan. Mga alas 4 or alas 5 na yan guys. So while papunta kami doon guys, syempre guys, nag-reminisce muna kami sa Beauty and the Beast dito sa may likod ng palasyo. Kasi isa itong palace na Versace wherein nandoon sa likod yung mga yate or mga barko na sasakyan natin guys. So, video-video muna kami para naman masaksihan namin or may remembrance kami sa lugar na pinupuntahan namin. So, sa mga nagbabalak na pupunta dito guys, ang landmark po is ang W Mart. So, bababa lang kayo sa Al Jadaf Metro Station Exit 2. Tapos, sa dulo pa, maglalakad kayo ng siguro mga 5 to 7 minutes lang, guys. At eto na, makikita nyo to, dito po kayo pupunta, guys. So, syempre, i-contact nyo yung mga tao na nag-book ka ng Dough Cruise. So, 20 dirham lang yung bayad nito, guys. So, kukontakin mo yung tao na yun, bibigyan ka na ng ticket para ibibigay mo doon sa sasakyan mo na barko. So, 3 pala ang pagpipilian dito guys. Merong modern, meron yung social na yate, meron din yung old na itsura. So, pinili namin guys yung old na itsura kasi nga nandun yung parang semi-traditional nila na disenyo ng kanilang yate. Hindi kami kumuha ng mga medyo social na guys kasi may, syempre, tataas din yung presyo like 35 to 45 to 50. Ayan guys, lalo na tong gold na to, ito yung medyo may kamahalan kaya hindi na namin yan kinuha. Kasi gusto lang namin ma-experience yung karagatan na makikita mo yung Burj Khalifa at yung ibang building ng Dubai like yung Imar, yung mga ganyang mga establishment guys. So yan, papunta na tayo guys sa ating barko na pinagbukan. Ayan. So, may makakita kayo pa rin mga building dyan. So, iba't ibang lahi po yung nakakasama namin, guys. Merong Indiano, Pakistani, merong mga Turkish, merong mga Syriano. At 2 level po yung barko nila, guys. So, dito sa baba, ayan, nakapasok na tayo. Ito po ay the aircon. So, sa mga ayaw malagkitan, sa mga ayaw magbasa-basa dahil sa pawis or sa singot natin, guys. So, dito kayo sa baba. Medyo semi-social yan siya, guys. Kasi malamig dyan at hindi ka talaga napapawisan. Kaso, you will not enjoy po sa labas ng barko. Or yun talaga ang pinupunta namin na ma-experience yung feeling na nakasakay ng barko, na makikita mo sa paligid lahat ng makikita mong establishment, bridges, or sino man dyan na makikita mo guys. Ayan guys. So, napakasaya sa feeling na ayan, okay. Nakikita ko lang to sa
Facebook, nakakita ko lang to sa TikTok. Ngayon, nandito na ako. So, napakasarap na feeling or achievement to sa buhay ko. Kasi, biruin nyo guys, 6 years na ako dito sa UAE. Imagine sa 6 years, ngayon lang ako nakapunta ng ganitong mga activities sa Dubai. Kasi pag pupunta ako ng Dubai guys, either medical, mga importante lang na bagay guys, or wala talaga akong time na. Kasi sa isang araw, parang ang bilis lang ng oras. Oo, lalo na't pag nasa malayo ka, hindi mo siya ma-accumulate yung oras mo. Kasi nga, ang bilis ng oras, guys. Pag nasa bahay ka, ayun, nababagod ka, ang bagal-bagal ng oras. So, yan, kaya ginab ko yung opportunity since local leave ko naman, hindi ako umuwi ng Pilipinas. Kasi nga, gusto kong maranasan na i-explore mo na yung Dubai or yung Abu Dhabi. Pero guys, dahil sa napakainit ng panahon, biruin nyo guys, 42, minsan naabot ng 45. Imagine, lalabas ka sa ganong oras guys, kahit 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, tirik na tirik yung araw at napakasakit sa balat guys. So talagang, alam mo yun, talagang tiniis namin yun para ma-enjoy at mangyari yung dapat mangyari naming mga plano. So ayan guys, nakaalis na yung barko mula doon sa pinagtigilan niya. So na-amaze kami talaga sa lugar guys. Kasi first time, sabi ko, nakikita ko lang doon sa Facebook, tapos ngayon nandito na talaga ako mismo. So ayan guys, makakita mo yung lahat ng mga nakikita mo sa Facebook. Ayan, napakaganda ng sunset pag nandito ka, although malagkit kasi humid din yan nung time na yon. Pero guys, I enjoy a lot sa journey namin ito, kahit napapagod kami sa biyahe. So meron din sila mga music guys. Bali yung yung payment mo na 20 dirham guys. Inclusion nun is meron ng welcome drinks, either tubig, soft drinks, mga ganyan. Tapos pagkain na rin guys. So sa pagkain nila guys, iba't iba talaga yung mga putahe guys. So ayan, tingnan nyo muna guys, i-reminisce nyo muna yung makikita nyo dyan sa video namin kung gaano kaganda ang Dubai pag nasa barko ka guys. Okay, so enjoy muna guys. So, ayan guys, this time is parang nakikita ko na yung paligid ko na, okay, nagpipila na sila for the food. Kaya guys, nagpilahan na kami guys, kasi baka maubusan tayo ng pagkain. By ninte na lang baga, hindi sila, alam mo yun, hindi unlimited yung pagkain nila guys, baka limitado lang. So, ayan guys, isa-isa nang nagtayuan yung mga guests para pumila sa kanilang mga pagkain guys. Ayan, konti, hindi naman masyadong, siguro mga 30 plus kami dyan sa taas na mga tao guys. So, ayan, nakikita yung paligid. So, ditong banda, dito nakaupo yung mga ibang customer. Kami naman guys, nandun talaga sa dulo. Ayun mo yung edge talaga. Kasi guys, gusto kong maunang makita yung mga bagay na gusto kong makita sa harapan. So, dito may family of 6, ayan, family of 8, ayan sila guys. So, napakasarap sa feeling din na marami kayo. Pero kami, we enjoy na dalawa kami guys. So, ayan guys, yung mga pagkain na pagpipilian. Ayan yung biryani rice. Ayan si kuya, napakabait ni kuya. Although yung kaibigan ko, ayan, inaano siya, alam mo yung binibiro siya pero smile pa rin siya. Kasi sabi niya, uy, bakit wala kaming pagkain? Uy, bakit wala kami ng drink? Sabi ko, enjoy, maghulat ka, enjoy. Oy, kasi baka busy pa yan si kuya. Oy, sabi ko ganyan sa kaibigan ko. So, at last, nakakuha na rin kami ng pagkain, guys. Ayan, kumakain na rin kami. Pero guys, alam mo yung gutom ka na hindi. Alam mo yun, yung gusto mong ubusin mo yun ng pagkain, hindi kasi na-excite ka, lalo na paparating na yung gabi. Kasi sa gabi guys, iba yung view na makikita mo rin guys. Alam mo yung makikita mo yung Burj Khalifa na may ilaw na at saka yung wala pang ilaw. Yung difference niya is ibang-iba. Yung establishment or mga buildings na wala pang lights, tsaka yung meron ng lights, ibang-iba yung view. Yung makikita mong view, ibang-iba talaga siya.
So, may difference talaga siya, guys. Syempre naman, di ba? So, ayan, guys. Ini-enjoy mo na namin yung pagkain. Kasi mamaya-maya, guys, meron silang mga showdown. So, hindi lang view ang makikita mo. May mga little activities din sa loob ng mismong barko, guys. So, ayan, guys. Enjoy nyo muna yung makikita nyo sa video namin. So, ayan guys, medyo gumagabi na talaga siya guys. So, dyan yung makakita yung real beauty of Dubai pag nasa gabi na guys. So, binagalan talaga namin ng pagkain guys, oy, para ma-accumulate naman yung oras na nandyan kami sa barko. Kasi guys, yung biyahe po is 6 to 8 kasi siya guys. So, 5:30 to 8:30. So, almost 2 hours lang tayo sa barko guys. So, kaya talagang in-enjoy namin siya guys. Video is real. Yung kinain namin is hindi na kami nagdagdag guys kasi nabusog naman kami sa ganong amount na pagkain guys. So, kit managmay ng manok guys. So, ang napili namin bagain guys is yung may pansit sila pero more on Arabic food tsaka Indian food yung kinain namin, which is okay naman kasi nasanay na kami sa mga pagkain na ito guys. So, ayan. Makikita nyo talaga. Tingnan nyo. 'Di ba? Ang ganda talaga ng beauty ng Burj Khalifa dyan banda with the lights and everything, guys. So, pangarap po talaga to dati, guys. As in, pangarap ko lang talaga to dati. Sabi ko, isang araw may experience ko din ito. Isang araw mapupuntahan ko din ito. Kasi, guys, alam mo, sa isang tao, wala talagang, alam mo yun, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Kaya, kung ikaw yung isang tao na porsigido ka sa mga plano mo sa buhay or sa mga pangarap mo sa buhay, guys, yung meron kang, alam mo yun, yung meron kang consistency sa mga ginagawa mo sa buhay, guys, na one day it will happen like this, one day it will happen like this, guys. Walang imposible, guys. Talagang matutupad mo ang pangarap na pinangarap mo. Kasi nga, nagpursigi ka. You are consistent sa bagay na gusto mong maabot sa buhay mo, guys. Kasi, guys, biruin mo, isa lang po akong katulong, guys, dati. 2 years ako sa Kuwait. 2 years din ako sa Al-Ain. Bago ako naging sales lady. Pero sa Pinas, sales lady na talaga ako sa Robinsons. Magkasama kami ng kaibigan ko na yan. Tapos, yun nga, dahil nga, wala kaming masyadong pera nung time na yun. Wala naman kaming mahinga ng tulong or mag-support sa amin na pupunta sa abroad ng ganito. So, unang step naming ginawa, guys, ay naging katulong muna kami, guys, through agency. So, yung step na yun yung naging daan para makapasok kami ng UAE. At naswertehan naman kami, guys, kasi, lalo na ako, kasi, guys, di ba katulong ako? So, yung amo ko ay isang teacher at yung amo ko ay isang military dito sa UAE, sa Al-Ain. So, tinapos ko lang talaga yung kontrata, guys. Kasi maraming nagsasabi sa akin na i-try mo na tanungin yung amo mo na pagkatapos ng kontrata mo ay lalabas ka. Imbis na uuwi ka, guys, since way back 2020, it's pandemic time, mahal ang ticket, tapos natatakot din akong umuwi dahil nga sa COVID, ay nagsabi ako sa amo ko, honestly, so nagsabi ako na, madam, tatapusin ko lang yung kontrata ko, tapos, hindi na muna ako uuwi ng Pinas. So, pabor sa kanila yun, guys. Kasi nga, imbis na bibigyan or bibili sila ng pamasahe sa akin, ay hindi na sila bibili. So, ang ginawa nila,
So, ang ginawa nila guys ay pinayagan nila akong lumabas ng bahay at makapaghanap ng trabaho sa labas. Kasi although kuripot sila guys, pero napakabait nila na tao guys. Sila yung may understanding sa isang tao. Sila yung medyo open-minded pa kasi yung mga local guys is grabe. Yung tipong hindi nila iniisip yung katulong nila, ganyan. Mabait din naman sila guys. Hindi kagaya ng ibang mga local na mga amo na super close talaga yung mga utak nila guys. So, ayan. Kasi ako guys, hindi man ako gumagawa ng gayang paikot-ikot sa barko na yan. Pero guys, after 30 minutes nahilo talaga ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Yung every 5 seconds may area siya na pipitik talaga sa sobrang sakit ng ulo ko guys. Kaya sabi ko, hala, bakit man ako nahilo? Ay, lagi man ako sumasakay ng bus. Medyo nasanay na ako guys. Kasi ako yung taong hiluhin talaga guys. Way back sa Pilipinas, nung medyo bata-bata pa tayo guys. 1 oras lang ako sa bus guys kasi hindi nga ako sanay sa biyahe. Lagi akong nagpe-pedicab. Hindi ako sanay talaga. So, sabi ko, bakit ako nahilo ng ganito? Ang tagal ko nang nagbabas. Dito sa barko, iba pala yung, alam mo yun, iba pala yung uyog-uyog ng barko kaysa mga bus. So, tiniis ko yun guys. Ang init, humidity, lahat. Ang lagkit na namin dyan. Pero, tingnan mo, aura pa rin kami guys. Aura na aura kasi ginusto mo to dapat mangyari to. Ayan guys, so sa gabi tingnan nyo, napaka-amazing na mga buildings. At yung itsura namin dyan, as in, napakaganda talaga. Hindi naman sa pero kaliwali, maganda kami dyan. So, nagpapasalamat ako sa partsoy ko kasi on that day, ay may time din siya. Bali kasi, first 2 weeks or second week ng August guys, na-invite ko yan siya guys. Sabi niya, ayaw niya kasi nga busy nga daw siya. Tapos bigla na naman yung third week na talagang sabi ko, paubos na yung bakasyon ko. Tapos wala akong kasama kasi may ikakasama sana ako guys. Kaso medyo siya, nagdadalawang isip kaya hindi na ako sumama sa kanya. So dito na ako sa partsoy ko. Ayun guys, sobrang saya ko guys. Saya pa ako dyan guys. Kasi natutuwa talaga ako guys. So kaliwala yung mga taong nakatingin sa akin. Basta ako, enjoy ko ang moment na iyan guys. So, way back pala sa amo ko guys. So ayun nga, pinayagan niya ako guys. Sobrang saya ko kasi thank you Lord. Kasi ito na yung start ng journey ko na kung ano talaga yung gusto kong mayroon sa buhay ko. Kasi guys, syempre, isa akong nursing student, caregiver din. Guys, nag-iba yung career ko kasi nga, naranasan ko yung mahirap pala maging caregiver. Kasi nga, ayaw ko yung mapuyat sa gabi. Kasi nga guys, may insomnia ako, tsaka anemic din ako. Kaya ayaw kong madagdagan yun na problema sa kalusugan ko. Kaya pinili ko na mag-iba ng career, which is naging retail, sales, at cashier po ako. So, ang story ng buhay ko bago ako naging cashier guys, my God, is napaka-amazing talaga ng Panginoon. Diyan, enjoy kasi nga malapit na tayong bumalik sa bakasyon. Ay, kaya hindi pa natin ma-enjoy. Sayang lang yung panahon. Pero guys, kung iisipin mo guys, hindi talaga ako lalabas. Kung ganyan man kainit guys, pero kailangan kong lumabas kasi nga masasayang yung panahon na nandito lang ako sa boarding house ko or sa nirerentahan kong kwarto, 'di ba? Parang walang achievement, hindi productive yung mga araw na to. Kaya sabi ko, go tayo, kaliwala ang init. Although alam ko na nahihirapan at ayaw din niya kasi nga napakainit guys, hindi mo talaga siya ma-enjoy. Pero sa amin, pilit na nagkapilit din ang katawan namin sa lagkit ng humidity guys. So, ayan nakaka-amaze yung mga building. Nagrabe sa TV ko lang to nakakita. Ngayon, abot ko na. Hindi man ako nakapasok dyan guys, pero tingnan mo, we experience na sasakay sa yate na ganito ka-amazing guys. So, yun guys, punta tayo doon sa na-experience ko bago ako naging sales. So guys, grabe yung experience ko. I mean, hindi ako makapaniwala sa ng Panginoon, sa power ng Panginoon guys. Grabe. Yung grace period, kasi tapos na ako sa kontrata ko guys. So, yung grace period ko ay ginamit ng amo ko. Yun ang naging masama ang loob ko noon. Kasi ginamit na yung grace period ko na dapat sana ay
maghahanap ako ng trabaho, guys. Sabi ko, sige na lang, what to do, ganito sila. Part ito ng challenge sa buhay ko dito sa UAE. Trials ito sa buhay ko. At the same time, God is preparing me for a thing na mangyayari sa akin in the future. So, sabi ko, okay, go with the flow tayo. So, hinintay ko talaga yung araw na makaalis na ako. So, guys, nung makaalis na ako, hindi ko na matandaan kung ano yun. Basta ang natira na lang sa akin is 1 week na lang, guys, ma-expire na yung grace period ko. So, dapat makahanap na ako ng trabaho or bibili ako ng sarili kong visa para meron akong allowance sa makapaghanap ng trabaho, guys. Kasi dito, guys, pag wala kang visa dito sa UAE, guys, talagang abscon. Yun, hindi bawal kasi ditong tumira na wala kang visa, guys, kasi nga magkakaproblema ka talaga, guys. Grabe yung ayokong mangyari yun sa buhay ko, kaya ang ginawa ko, guys, within 1 week may mga tumulong sa akin, uy, pumunta ka doon kasi hiring, ganyan. So, nagtry ako sa isang mall at sa awa naman ng Diyos, nung pag-apply ko na yun, guys, grabe ang ginawa ng Panginoon. Yung isang araw ka lang nag-apply, tanggap ka na agad, interview, tanggap agad, kinahapunan, nag-duty na ako agad, guys. As in, grabe yung power ng Panginoon na sabi ko, Lord, grabe. Thank you so much talaga sa nangyari sa buhay ko. Alam mo yun, sa dinami-dami ng taong naghihirap, sa dinami-dami ng tao na iba sa karanasan ko, guys. Sabi ko, Lord, thank you so much kasi hindi mo ako pinabayaan, guys. Biruin mo, guys, magkano lang ang sahod namin sa katulong, 1.5, guys. Hindi pa libre ang mga shampoo, napkin, toothpaste, kasi nga yung mga amo, nagbabago sila after 3 months. So, sa amin na yun. So, diskarte na lang sa'yo kung paano ka makaipon, paano ka makatipid, guys. So, syempre, matatalino tayong mga Pilipino, guys. May mga diskarte talaga tayong ginagawa, guys. So, syempre, ako noon, grabe talaga yung maglilinis ka, tapos kukuha ka ng mga empty bottles, paglagyan mo ng mga shampoo para may maigamit ka sa susunod na araw, diba? Ganyan lang ang technique, guys. Hindi yung, nagmamakaawa ka sa sarili mo na, ganyan, guys. Utak ang gamitin, hindi ang puwet. Kasi maraming mga Pilipino, hindi ko naman sila masisisi na, alam mo yun, mahina ang loob nila sa mga bagay na to, kung paano nila ma-survive yung sarili nila sa lugar na, alam mo yun, kagaya ng Middle East. Oo, guys. So, dito talaga sa abroad, guys, lakasan talaga ng loob. Huwag ka talagang panghinaan ng loob, guys. Dapat laban lang, dasal, pursige, tiwala kay God at tiwala sa sarili mo na makakayanan mo ang lahat ng mga trials sa buhay mo, guys. So, nakapag-start na ako nung trabaho na yun, guys. Unti-unti, syempre, may pahirap na mga part din, guys. Kasi ayaw ko talagang mag-cashier, guys. Gusto ko lang magtinda. Pero, ina-allow ni God na mag-level up ako sa buhay ko. Yung mga bagay na kinatatakutan ko dati, guys, ngayon natuto akong humarap. Takot talaga akong mag-cashier. Although marunong ako mag-count ng pera, pero nangyari na kasi sa akin yan sa Pilipinas, guys. So nag-Jollibee ako, guys. So hindi man ako natuloy, umiyak na lang ako kasi ayaw ko talagang magkamali. Ayaw kong, alam mo yun, ayaw ko yung mapagalitan, ganyan, pero hindi pala, guys. Hindi pala ganun ang buhay. Kailangan harapin mo yung mga bagay na kinatatakutan mo kasi ito lang pala yung mga bagay na magle-level up sa buhay mo. Giginhawa ka. Hindi yung kung saan ka lang ngayon, dyan ka lang. Paano ka giginhawa sa buhay mo kung hindi mo harapin yung mga trials, yung mga kinakatakutan mo, hindi mo siya malalaman na kaya mo pala. So, learn lesson is life is a risk. Hindi mo malalaman ang mga bagay kung hindi mo susubukan. Okay, hindi tayo dapat matakot na magkamali. Hindi dapat tayo matakot na pagalitan kasi in that way, guys, ay may natutunan tayo. Sa mga pagkakamali natin dyan, natutunan yung mga bagay na yan, guys. Maraming daghang salamat mga kabisdak sa inyong paglantaw, sa among paglaag-laag or journey sa akong amiga dari sa among pagsakay sa Dog Cruise. So nagpicture namin diha, guys, o mga dagway nga perting singuta, malagkit, guys, pero enjoy and happy kayo. Hinaot na dili mo mapulan ug nilantaw sa mga video nga mong ipang post diri. Daghang salamat og usab sa inyong suporta
ug sa inyong paglantaw. Please follow and share. So guys, thank you for watching. See you in part 3.